Ang kayang isipin at paniwalaan ng isip ng tao ay kaya niyang matupad. Tila simple ang kasabihang ito ni Napoleon Hill, ngunit napigilan mo na ba ang sarili mong isipin kung gaano ito kalalim at nakakapagpabalisa? Dahil kung totoo nga iyon, kung ang lahat ng pinaniniwalaan mo ay maaaring maging realidad, kung gayon, ano ang pumipigil sa iyo? Kakulangan ng swerte? Kakulangan ng oras? O marahil kakulangan ng disiplina? Naniniwala si Hill na ang tunay na lihim ng tagumpay ay hindi henyo, swerte, o sapat na oras, kundi disiplina, ang di nakikitang puwersa na madalas minamaliit, na naghihiwalay sa mga umaabot sa tuktok mula sa mga nananatiling hindi umuusad. Karamihan sa mga tao ay naniniwalang kailangan nila ng inspirasyon para kumilos, ngunit ang natutunan ni Napoleon Hill mula sa pagmamasid sa mga leader, inventor, at negosyante ay ang inspirasyon ay panandalian lamang. Samantalang ang disiplina ang makina na nagpapanatili ng pag-usad kahit pa maubos ang gasolina ng motibasyon. At ito mismo ang dahilan kung bakit maraming tao ang nadadapa. Naghihintay silang makaramdam ng pagiging handa, sigla, o kumpiyansa bago magsimula, nang hindi nila napagtatanto na ang tunay na pag-unlad ay nagmumula sa pagkilos, hindi sa panandaliang sigasig. Ilang beses mo na bang naramdaman ang pagnanais na magsimula ng isang dakilang bagay? Isang bagong proyekto, isang malusog na ugali, isang pangarap na tila sa wakas ay abot kamay mo na. Ngunit sapat na ang ilang araw ng pagod, ilang abala, o simpleng kakulangan ng agarang resulta upang huminto ang lahat. Nawala ang sigasig at bumalik ang pakiramdam ng kabiguan. Ito ay isang karaniwang eksena na paulit-ulit na nangyayari sa milyon-milyong tahanan araw-araw. Ang problema ay hindi kakulangan sa potensyal, kundi kakulangan sa pagiging tuloy-tuloy. Ang disiplina ang nagpapalit ng mga layunin tungo sa mga tagumpay. Ito ang nagpapabangon sa iyo ng maaga kahit pa humihingi ang iyong katawan ng karagdagang 5 minuto ng tulog. Ito ang nagpapanatili sa iyong pag-aaral habang ang ibang bahagi ng mundo ay nagpapahinga. Ito ang nagtutulak sa iyo pasulong kahit walang kasiguruhan ng tagumpay. Sinabi ni Napoleon Hill na ang tagumpay ay isang eksaktong agham. Kung ilalapat mo ng tama ang mga batas, darating ang resulta. At isa sa mga batas na yon ay simple, sinumang kumilos ng may disiplina ay nakakamit ang kanyang mga kagustuhan. Para sa kanya, ang disiplina ay hindi pagiging mahigpit, kundi kalayaan. Ang kalayaang hindi maging bihag ng sariling damdamin, katamaran, o pagpapaliban. Kapag nangako ka sa isang bagay at tinutupad mo ito, kahit walang ibang nakakakita, pinalalakas mo ang isang di nakikitang kalamnan sa loob mo, ang tiwala sa sarili. At ang tiwala sa sariling ito ang pundasyon ng lahat ng pangmatagalang tagumpay. Isang makapangyarihang halimbawa ay si Thomas Edison, ang lalaking nabigo ng higit sa 1,000 beses sa pagtatangkang imbentuhin ang bombilya. 1,000 pagtatangka. Isipin kung gaano karaming tao ang sumuko na sana pagkatapos ng ika-10 o marahil pagkatapos ng ika-100. Hindi nagpatuloy si Edison dahil excited siya, nagpatuloy siya dahil siya ay disiplinado. Ang bawat bigong pagtatangka ay isang kalkuladong hakbang patungo sa pagtuklas. Nang tanungin kung paano niya nagawang magpatuloy, sumagot siya, "Hindi ako nabigo ng 1,000 beses, natuklasan ko lamang ang 1,000 paraan na hindi gumagana." Ang ganitong pag-iisip ang refleksyon ng disiplina sa pinakadalisay nitong anyo, pagkilos ng may pagpapatuloy, kahit pasabihin ng mundo na ito ay pagmamatigas ng ulo. Ngayon, mag-isip, ilang proyekto na ang iniwan mong hindi natapos dahil hindi agad dumating ang mga resulta. Ilang pangarap na ang namatay dahil kinumbinsi mo ang sarili mo na hindi ito ang tamang oras. Ang paghihintay na ito sa perpektong sandali ay isang bitad. Sinabi ni Hill na hindi umiiral ang tamang sandali, ito ay nililikha ng disiplinadong pagkilos. Bawat maliit na hakbang na ginagawa mo ngayon, kahit walang motibasyon, ay isang ladrilyo na bumubuo sa kastilyo ng iyong mga resulta sa hinaharap. Ang pumupuksa sa karamihan ng tao ay hindi kahirapan, ito ay ang kawalan ng pagiging tuloy-tuloy. Naranasan mismo ni Napoleon Hill ito noong panahon ng Great Depression. Ang kanyang pamilya ay nasa bingit ng matinding kahirapan, wala siyang pera, walang suporta. At walang kasiguruhan na magtatagumpay ang kanyang trabaho. Iba na siguro ang sumuko, ngunit nagpasya siyang sumulat. Araw-araw, nang may pananampalataya. Gigising siya ng maaga, upo sa kanyang mesa, at susulat, kahit hindi niya alam kung may babasa sa kanyang mga salita. Ganito, sa gitna ng kakulangan at kawalan ng pag-asa, isinilang ang Think and Grow Rich, ang aklat na magbabago sa kanyang buhay at sa buhay ng milyon-milyong tao sa buong mundo.
Hindi naghintay si Hill na bumuti ang mga pangyayari, ginamit niya ang disiplina upang likhain ang mga ito. Alam niya na sa bawat pagkakataong hindi tayo kumikilos dahil wala tayo sa mood, sinasanay natin ang ating isip na sumuko. At sa bawat pagkakataong kumikilos tayo kahit ayaw natin, sinasanay natin ang ating isip na manalo. Ang pagkakaiba ng mga nakakamit ang kanilang mga pangarap at ng mga nangangarap lamang ay nasa halos di nakikitang detalye, ang patuloy na paggawa kahit walang lakas. Ang mga tao ay ginagabayan ng mga gawi at ang mga gawi ay hinuhubog ng disiplina. Natututo ang utak na magtiwala sa iyo kapag nakikita nitong nagiging tuloy-tuloy na pagkilos ang iyong mga salita. Kinukumpirma ng modernong neuroscience ang intuisyong naintindihan ni Hill ilang dekada na ang nakalipas, literal na binabago ng disiplina ang istruktura ng utak. Ang pag-uulit ng mga sinasadyang pagkilos ay nagpapalakas sa bahaging responsable sa pagkontrol sa sarili, ang prefrontal cortex, na nagpapadali upang labanan ang mga tukso, panatilihin ang focus, at tapusin ang mga gawain. Para bang sa bawat pagkakataong tumutupad ka sa isang pangako sa sarili mo, nagtatala ang utak, siya ay maaasahan. At ang pagtatalang iyon ay nagbabago ng lahat. Marahil ngayon ay pagod ka, nahuhuli sa isang siklo ng pagtatangka at pagtalikod, naniniwalang kulang ka sa swerte, oras, o suporta. Ngunit ang totoo, ang nawawala ay ang pagpapatuloy. Pinatunayan ni Hill na ang disiplina ang pundasyon kung saan itinatayo ang anumang tunay na pagbabago. Kahit patila gumuho ang mundo, ang iyong kakayahang manatili sa iyong landas ang magtatakda kung ikaw ay maaalala bilang isang sumuko o bilang isang nagpatuloy hanggang sa tagumpay. Ang lihim ay hindi ang gumawa ng marami, kundi ang patuloy na gumawa. Isang hakbang sa bawat pagkakataon. Isang disiplinadong pagpili sa bawat araw. Ang tagumpay ay hindi resulta ng isang higanting talon, kundi ng libu-libong maliliit na hakbang na ginawa ng may layunin kahit walang nakakakita. Natutunan at pinatunayan ni Hill na ang disiplina ang tulay sa pagitan ng kung sino ka ngayon at kung sino ang nais mong maging. At ito ang tulay na dapat mong tawirin ng may tapang, pagpapatuloy at pananampalataya sa iyong itinatayo. Dahil sa huli, iyan ang naghihiwalay sa mga nangangarap lamang mula sa mga tunay na nabubuhay sa kanilang mga pangarap. Madalas sabihin ni Napoleon Hill na ang pinakamalaking kaaway ng tao ay hindi nakatira sa labas, kundi sa loob ng kanyang sariling isip. Siya ang tahimik na bumubulong ng mga pahayag tulad ng, "Hindi ngayon, hindi ito gagana, hindi ako sapat." At ang pinakanakakatuwa ay naniniwala ang karamihan sa mga tao sa mga tinig na ito. Hindi sila sinisira ng mga pangyayari, kundi ng kakulangan ng kontrol sa kanilang sariling emosyon. Tinawag ito ni Hill na kakulangan ng disiplinang emosyonal, ang kapangyarihang kontrolin ang sarili, kahit patila gumuho ang lahat. Isipin kung gaano karaming desisyon ang ginawa mo dahil sa galit, pagkabalisa, o takot. Ilang beses, sa bugso ng damdamin, sinabi mo ang isang bagay na hindi mo naman talaga ibig sabihin, sumuko sa isang mahalagang bagay, o pumili ng isang landas para pagsisihan lamang ito sa huli. Ang totoo ay hindi ang emosyon ang sumisira sa atin, kundi ang pagpapaubaya natin sa mga ito na mamahala. Ang disiplinang emosyonal ay kabaligtaran nito. Ito ang sining ng pananatiling kalmado, habang ang lahat sa paligid mo ay tila kaguluhan. Ito ang kakayahang mag-rate ng may kamalayan, hindi ayon sa instinto. Naniniwala si Hill na ang pagkontrol sa sarili ang unang hakbang tungo sa tagumpay, dahil kung wala ito, nagiging bihag ang tao sa kanyang sariling damdamin. Sinabi niya na ang hindi makapamahala sa kanyang sarili, ay hindi kailanman makakapamahala sa anuman. At kinukumpirma ng agham ngayon ang pananaw na ito. Ibinubunyag ng pananaliksik mula sa Harvard University na ang mga taong may mas mataas na kakayahang mag-regulate ng mga negatibong emosyon ay may mas mataas na antas ng kapakanan, mas malusob na relasyon, at, nakakatuwa, mas matatag na pinansyal. Gumagawa sila ng mga desisyon batay sa kalinawan, hindi sa mga bugso ng damdamin. Ngunit ang nakakatuwa ay walang sinumang ipinanganak na may disiplinang emosyonal. Ito ay isang pagsasanay. Para itong pagpapalakas ng isang panloob na kalamnan, isang di nakikitang kalamnan na tinatawag na pagpipigil sa sarili. Naniniwala si Hill na sa bawat pagkakataong pinipili mong kumilos ng mahinahon sa harap ng isang hamon, pinapalakas mo ang kalamnan na ito. At sa bawat pagkakataong kumikilos ka ng padalos-dalos, pinapahina mo ito. Madalas niyang sabihin na ang tunay na malakas na tao ay hindi ang nananakop ng iba, kundi ang nananakop sa kanyang sarili. Isang kapansin-pansing halimbawa nito ay ang kwento ni Abraham Lincoln.
Bago siya maging Pangulo ng Estados Unidos, naharap siya sa mga pagkalugi, pagkatalo sa politika, at mga personal na trahedya. Nawala ang babaeng mahal niya, natalo sa eleksyon, nawalan ng pera, ngunit hindi niya kailanman nawala ang pagpipigil sa sarili. Kahit sa mga sandali ng matinding kawalan ng pag-asa, pinanatili ni Lincoln ang kanyang pagiging kalmado at katahimikan. Nang inaasahan ng lahat ang isang biglaang reaksyon, tumugon siya ng may pagmumuni-muni. At ang kakayahang ito sa pagpipigil sa sarili ang nagpabago sa kanya upang maging isa sa mga pinakarespetadong leader sa kasaysayan. Ngayon isipin ang kabaligtaran, mga taong nabubuhay sa awa ng kanilang mga emosyon. Sumusuko sila sa unang hirap, nagre-react ng may galit, gumagawa ng padalos-dalos na desisyon sa pananalapi, o nakikipagtalo ng walang kabuluhan para lamang mapawi ang panandaliang pagkabigo. Sa maikling panahon, tila natural ito. Ngunit, sa mahabang panahon, lumilikha ito ng buhay na puno ng pagsisisi. Hindi inaalis ng disiplinang emosyonal ang iyong nararamdaman, itinuturo nito sa iyo na gamitin ang mga emosyong ito bilang gasolina, hindi bilang lason. Naranasan ito ni Hill ng brutal. Sa isa sa mga pinakamahirap na sandali ng kanyang buhay, matapos mawala ang suportang pinansyal ng kanyang mga mamumuhunan at makita ang kabuhayan ng kanyang pamilya na nanganganib, nalubog siya sa matinding kapighatian. Lahat ay nagpapahiwatig na ito na ang katapusan. Ngunit sa halip na sumuko sa kawalan ng pag-asa, nagpasya siyang gawing pagkilos ang sakit. Umupo siya upang sumulat kahit na mabigat ang kanyang puso, kahit walang pag-asa, kahit walang agarang resulta. Sa panahong ito, na pinangingibabawan ng emosyonal na kaguluhan, isinilang ang ilan sa kanyang pinakamakapangyarihang ideya tungkol sa pananampalataya at pagtitiyaga. Pinatunayan ni Hill, sa pamamagitan ng kanyang sariling buhay, na ang pagkontrol sa emosyon ang susi na naghihiwalay sa mga lumulubog mula sa mga gumagamit ng kaguluhan bilang panimulang hakbang. At marahil pamilyar ito sa iyo. Dahil tayong lahat, sa isang punto, nararamdaman ang bigat ng pagdududa, pagkakasala, galit, pagkabalisa. Ngunit ang ginagawa mo sa mga sandaling iyon ang nagtatakda ng iyong kapalaran. Kapag tila nawala ang lahat, ang natural na bugso ay huminto. Sumuko. Umatras. Gayunpaman, binigyang diin ni Hill na sa mga pagkakataong ganoon, kailangan ng tao na maging mas matatag kaysa sa kanyang mga emosyon. Dapat huminto ang isang tao, huminga ng malalim, at tanungin ang sarili, ang desisyon bang ito ay naglalapit sa akin o nagpapalayo sa akin mula sa nais kong buuin? Ang simpleng tanong na ito, kapag sinasadya at paulit-ulit na itinatatanong, ay kayang baguhin ang takbo ng iyong buhay. Hindi aksidente na ipinapakita ng mga modernong pag-aaral sa positibong sikolohiya na ang mga individual na nagsasanay ng paghinto na ito, ang sinasadyang pagitan sa pagitan ng pampasigla at tugon, ay nakakamit ng mas mataas na antas ng personal at profesional na tagumpay. Ito ay dahil hindi sila dinidiktahan ng biglaang udyok, sila ay tumutugon, hindi lamang basta nagre-react. At iyan ang esensya ng disiplinang emosyonal. Nagbabala rin si Napoleon Hill tungkol sa tinatawag niyang mga lihim na maninira, ang mga panlabas na tinig na tila walang pinsala, ngunit humihina sa iyong lakas ng loob. Ang mga taong nagsasabing masyado kang nagpupumilit. Mag-relax ka naman ng kaunti, o huwag mong masyadong seryosohin ang lahat. Ang mga ito ay tila mababait na pahayag na, sa katotohanan, nagpapakain sa ugali ng pagiging kampante. Tinawag itong kulto ng ginhawa ni Hill, ang mapanganib na pagkahilig na iwasan ang anumang hirap sa anumang paraan. At ang mismong ginhawang ito ang siyang sumisira sa paglago. Iginiit niya na ang tunay na pagkakadalubhasa sa emosyon ay lumalabas kapag kaya mong kumilos ng tama kahit na ang lahat sa iyong kalooban ay humihikayat sa kabaligtaran. Kapag ang isip ay nagsasabing tigil, ngunit ang layunin ay nagsasabing ituloy. Kapag ang emosyon ay nagsasabing lumaban, ngunit ang karunungan ay nagsasabing maghintay. Ang panloob na lakas na ito, kapag nilinang, ay lubos na nagpapabago sa paraan ng iyong pagharap sa buhay. Sa bawat pagkakataong nagagawa mong kumilos ng mahinahon sa isang sandali ng tensyon, nananalo ka ng isang panloob na labanan. Sa bawat pagkakataong pipiliin mo ang pasensya sa halip na pagka-impulsibo, ang pananampalataya sa halip na pagdududa, ang pagtutok sa halip na pagkaabala, sinasanay mo ang iyong utak na tumugon ng iba. Hindi lang ito pilosopiya, ito ay agham ng utak. Ang utak ay humuhubog sa sarili nito sa pamamagitan ng pag-uulit. Ang bawat disiplinadong reaksyon ay lumilikha ng isang bagong koneksyon ng nerbiyo, at ang bawat bagong koneksyon ay nagpapatibay sa iyong kakayahan para sa pagpipigil sa sarili sa hinaharap.
Batid ni Hill na ang disiplinang emosyonal ang puso ng lahat ng iba pang anyo ng disiplina. Kung wala ito, anumang plano ay guguho bago pa man dumating ang unang bagyo. Ngunit sa pagkakaroon nito, maging ang pinakamalalaking hamon ay nagiging mga hakbang tungo sa tagumpay. Madalas niyang sinasabi na walang nabibigo hanggat kaya nilang panatilihin ang kapanatagan at kumilos ng may layunin. Ang kapanatagan na ito ay kapangyarihan. Kung sa araw na ito ay humaharap ka sa isang mahirap na sandali, isang pagkawala, isang kabiguan, isang pagdududa, tandaan na hindi ang laki ng problema ang siyang nagtatakda ng resulta, kundi ang kontrol na naipapataw mo sa iyong sarili sa harap nito. Pinatunayan ni Hill na posibleng baguhin ang sakit tungo sa layunin, ang takot tungo sa aksyon, ang galit tungo sa tamang direksyon. At sa bawat pagkakataong ginagawa mo iyan, hindi mo lang nilulutas ang isang problema, ikaw ay nagiging mas malakas, mas handa, mas may kontrol sa iyong sarili. Sapagkat, sa huli, ang tunay na tagumpay ay nagsisimula kapag napagkadalubhasaan mo ang tanging teritoryo na walang sinuman ang makakakontrol, ang sarili mong isip. Sinabi ni Napoleon Hill na ang disiplinang walang direksyon ay isa lamang na sayang na pagsisikap. At tama siya. Ito ay tulad ng pagsasagwan ng buong lakas sa isang bangkang walang timon, napapagod ka, nagpupumilit, ngunit nananatili sa isang lugar. Maraming tao ang nabubuhay sa ganitong paraan, marami silang ginagawa, nagtatrabaho ng husto, nagsisikap, ngunit hindi nila alam kung saan sila eksaktong patungo. Dahil dito, pakiramdam nila ay pagod at bigo, naniniwalang kulang sila sa swerte o talento, samantalang ang kulang sa katotohanan ay kalinawan. Pinaniniwalaan ni Hill na ang kalinawan ang panggatong para sa disiplina. Ito ang nagbibigay kahulugan sa sakripisyo, ang nagpapabago sa simpleng gawain ng paggising ng maaga tungo sa isang may layuning hakbang. Madalas niyang sinasabi na ang mga taong hindi alam ang kanilang nais ay madalas na nahahatak lamang ng mga kagustuhan ng iba. At ito ang nangyayari sa karamihan ng tao, abala sila sa buhay, ngunit hindi naman produktibo. Gumagawa sila ng mga listahan, nakikipaglaban sa oras, ngunit hindi kailanman nararamdaman na lumalapit sila sa kanilang mga pangarap. Ang kawalan ng direksyon ay nagpapabago sa anumang pagsisikap tungo sa pagkapagod, at ang matagal na pagkapagod ay humahantong sa pagsuko. Ang kalinawan ng ilaw na gumagabay sa landas na ito. Kapag alam mo eksakto kung ano ang nais mo, at kung bakit mo ito nais, maging ang pinakamahihirap na araw ay nagkakaroon ng kahulugan. Ang magkapatid na Wright ay isang perpektong halimbawa nito. Wala silang salapi, walang suportang pampulitika, at hinarap ang pagpapawalang saysay ng buong komunidad ng agham. Ngunit mayroon silang malinaw na pananaw, ang paliparin ang sangkatauhan. Ang kalinawan na ito ang nagpatatag sa kanila sa harap ng bawat kabiguan, bawat pagbagsak, bawat pagtawa ng pangungutya. Hindi ito pagmamatigas, ito ay layunin. Lubos na hinangaan ni Hill ang determinasyong ito, sapagkat ito mismo ang nagpakita ng uri ng pag-iisip na kanyang isinusulong. Ang disiplina ay hindi isinisilang mula sa obligasyon, ito ay isinisilang mula sa pag-unawa sa sariling kapalaran. Ang kalinawan din ang lihim ni Hill. Sa kanyang mga tala-arawan, isinusulat niya ang detalyadong mga layunin, halos parang inilalarawan ang mga eksena mula sa isang pelikulang hindi pa nagagawa. Binabasa niya ang mga layunin na ito ng malakas araw-araw, nang may buong pananalig, isinasalarawan ang buhay na nais niyang maranasan. Sa loob ng maraming taon, isang parirala ang paulit-ulit na lumalabas sa kanyang mga tala, inspire milyon-milyon na matuklasan ang kapangyarihan ng isip. Ito ay isang personal, hindi matitinag na pangako. Kahit nang siya ay nalugi, kahit nang walang sinuman ang naniniwala sa kanya, ang kalinawan na ito ang nagpatatag sa kanya. Para bang nakita na ng kanyang isip ang patutunguhan bago pa man ito narating ng kanyang katawan. Ilang beses mo na bang sinabi sa sarili mo, gusto kong maging mas masaya, gusto kong magtagumpay, gusto kong magkaroon ng mas maraming salapi. Ang mga pahayag na ito ay walang silbi dahil malabo ang mga ito. Hindi alam ng utak kung ano ang gagawin sa mga hindi tiyak na ideya. Sinabi ni Hill na ang malabong layunin ay nagbubunga ng malabong resulta. Ang unang hakbang ay ang bigyan ng konkretong anyo ang iyong pagnanais. Hindi sapat na gusto mo lang maging mayaman. Kailangan mong malaman kung gaano karami ang gusto mong kitain, paano, sa anong takdang panahon, at kung ano ang handa mong gawin para dito. Ang kalinawan na ito ay lumilikha ng positibong panloob na presyon, isang di nakikitang puwersa na humihila sa isip sa tamang direksyon. Nang tanungin ni Hill ang mga tao kung ano ang kanilang layunin, kakaunti lamang ang makakasagot ng tumpak.
Karamihan ay sasabihin kung ano ang hindi nila nais, ayoko mabigo, ayoko magdusa, ayoko mawalan ng salapi. Ngunit hindi iyan layunin, ito ay isang nakakubling takot. Ang kalinawan ay nangangailangan ng tapang dahil pinipilit ka nitong tumingin sa iyong kalooban at aminin kung ano ang tunay mong minimithi. At madalas, ito ay salungat sa inaasahan ng lipunan sa iyo. Alam ito ni Hill at sinabi na, mas gusto ng karamihan ng tao ang pagkalito kaysa sa responsibilidad ng pagpili. Ngunit ang mga pumipili ng may kalinawan, ng may buong pananalig, ay nagpapalaya sa kanilang sarili mula sa kabuluhan at nakahanap ng kapangyarihan. Isipin ngayon ang isang tao na gumigising araw-araw nang hindi alam kung bakit sila bumabangon sa higaan. Ang katawan ay gumagalaw, ngunit ang isip ay lumalaban. Ang nakagawian ay nagiging otomatiko, walang saysay. Ganyan isinilang ang pagkabagot at pagkapagod. Ngunit kapag may sapat na malakas na, bakit, nagbabago ang lahat. Ang paggising ng maaga ay hindi na sakripisyo at nagiging isang hakbang tungo sa isang bagay na may kahulugan. Sinabi ni Hill na ang kalinawan ay nagpapabago sa disiplina tungo sa debosyon. Ang parehong pagsisikap na dating tila mabigat ay nagiging magaan dahil naintindihan mo ang dahilan. Pinaniniwalaan din niya na ang kalinawan at pananampalataya ay magkasama. Kapag isinasalarawan mo ang isang bagay ng buong linaw at may damdamin, nagsisimula kang maniwala na ito ay posible. At ang paniniwala ang siyang mitsa na nagpapanatiling buhay sa disiplina. Paulit-ulit na binanggit ni Hill ang kanyang mga layunin araw-araw bilang mga pagpapatibay, hindi dahil sa pamahiin siya, kundi dahil alam niya na natututo ang utak sa pamamagitan ng pag-uulit. Sinabi niya na ang pag-uulit ang instrumento kung saan ang pagnanais ay nagiging matibay na pananalig. At kapag nangibabaw ang matibay na pananalig, nawawala ng kapangyarihan ang pagdududa. Ang ideyang ito ay masasalamin sa lahat ng ating nakikita sa tunay na mundo. Isipin ang mga taong hinahangaan mo, yaong mga tila may walang katapusang lakas. Hindi lang sila kumikilos dahil sa disiplina o sa pangangailangan. Sila ay kumikilos dahil sa isang emosyonal na layunin. Ito ang dahilan kung bakit ang mga dakilang atleta ay nagsasanay hanggang sa puntong ubos na ang kanilang lakas at sinasabi pa rin nilang mahal nila ang kanilang ginagawa. Ito ang dahilan kung bakit ang mga negosyante ay nagsisimula muli ng maraming ulit at ang mga artista ay nagpapalipas ng mga gabing walang tulog sa paglikha. Ang sigasig ay nagbibigay ng enerhiya at ang disiplina ang nagdidirekta ng enerhiyang iyon. Hindi gagana ang isa kung wala ang isa. Sinabi ni Hill na, kung walang sigasig, ang disiplina ay nagiging paglaban, at ang paglaban ng masyadong matagal ay hindi kayang panatilihin. Kapag nabubuhay ka sa paggawa ng hindi mo mahal, sumusunod ang katawan, ngunit nagre-rebelde ang kaluluwa. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang gumigising ng pagod bago pa man magsimula ang araw, pakiramdam nilang palagi silang tumatakbo, ngunit walang nararating. Hindi ito kakulangan ng pagsisikap, ito ay kakulangan ng koneksyon. Sinusubukan nilang panatilihin ang isang buhay na hindi kumakatawan sa tunay nilang pagkatao. At marahil ito ang puntong kung saan nalilito ang karamihan ng tao, naghahanap sila ng motibasyon upang magpatuloy sa mga landas na hindi naman nagbibigay inspirasyon sa kanila. Naghahanap sila ng mga teknik upang maging mas disiplinado, samantalang ang tunay nilang kailangan ay ang muling kumonekta sa kung ano ang nagbibigay kahulugan sa kanila. Pinaniniwalaan ni Hill na kung kailangan mo ng lakas ng kalooban upang gawin ang isang bagay araw-araw, marahil hindi iyon ang iyong tunay na landas. Sapagkat kapag may sigasig, ang kalooban ay nagiging otomatiko. Ang disiplina ay hindi na tungkulin, ito ay isang natural na bunga ng pagiging nakahanay sa kung ano ang iyong mahal. Ngunit alam din niya na ang pagtuklas sa sigasig na ito ay hindi laging madali. Minsan, ito ay nakabaon sa ilalim ng maraming taon ng nakagawian, takot, at mga obligasyon. At kaya, nagmungkahi si Hill ng isang simple, ngunit makapangyarihang tanong, ano ang gagawin mo araw-araw, kahit na hindi ka bayaran para dito? Ang tanong na ito ang nagbubunyag kung nasaan ang iyong tunay na kapangyarihan. Dahil ang tunay na sigasig ay hindi nakasalalay sa gantimpala. Ito ay sapat sa sarili, ito ay nagliliyab sa kalooban, at ang apoy na ito ang nagbibigay gatong sa pamatagalang disiplina. Kapag natagpuan mo ang apoy na yon, nagbabago ang lahat. Patuloy na umiiral ang mga kahirapan, ngunit ang kahulugan nito ay lubos na nag-iba. Ang kabiguan ay nagiging pagkatuto, ang mga hadlang ay nagiging hamon, ang pagsisikap ay nagiging paglago. Pinaniniwalaan ni Hill na ang sigasig ay nagbibigay sa disiplina ng isang layunin na hindi kayang panatilihin ng puro katuwiran lamang.
Iyan ang dahilan kung bakit ang mga taong may sigasig ay tila may mas maraming enerhiya kaysa sa iba. Hindi ito mahika, ito ay pagkakahanay. Ang katawan ay gumagalaw sa direksyon na pinili ng kaluluwa. Marahil ang pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng mga tao ay ang pagtatangkang ipilit ang disiplina sa isang bagay na hindi naman nagbibigay galaw sa kanila. Ipinakita ni Hill na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag naglakas loob kang hanapin ang tunay mong minamahal. Dahil ang buhay ay napakaikli upang panatilihin lamang sa pamamagitan ng obligasyon. Ang disiplina ang nagtatayo ng landas, ngunit ang sigasig ang siyang nagpapahalaga sa paglalakbay. At kapag natagpuan mo ang balanse, ang pagiging tuloy-tuloy ay hindi na nagiging pabigat at nagbabago bilang kalayaan. Ang kalayaang mamuhay ng totoo sa sarili, gawing isang bokasyon ang trabaho, at ang nakasanayang gawain ay maging paraan ng pagpapahayag ng sarili. Tinukoy ito ni Hill bilang disiplina ng kaluluwa, ang uri na hindi kailangang ipilit dahil ito ay nagmumula sa kalooban at namumukadkad sa lahat ng iyong ginagawa. Ang disiplina ang hindi nakikitang hibla na humahabi sa bawat tagumpay, ang mahalagang ugnayan sa pagitan ng iyong pinapangarap at iyong nakakamit. Hindi ito tungkol sa talento, kapalaran, o sitwasyon, ito ang tahimik na pangako na gawin ang nararapat, kahit walang nakatingin. Kapag ito ay nagsanib sa kalinawan, pagkontrol sa emosyon, at simbuyo ng damdamin, ito ay nagiging isang puwersang hindi matatalo. At ang mismong puwersa na ito ang nagpapalit sa mga ordinaryong tao upang maging mga pambihirang nilalang. Kung tumatak sa iyo ang nilalamang ito, alamin mong ito ay simula pa lamang ng iyong paglalakbay. Sa susunod na video, sasampa ka sa isa pang baitang ng iyong hagdan ng karunungan, humahakbang ng isa pa tungo sa pagiging 1% mas mahusay kaysa sa iyo ngayon. Maraming salamat sa iyong pagiging narito, at inaasahan kong makikita ka sa susunod na video.